Okay, magandang araw po sa lahat at welcome po ulit dito sa Utang Tabunan PH. At andito na naman po tayo mga kaibigan. Naku, andito pa na nagkamali pa. Pasensya na po mga kaibigan, hindi pa tayo Tagalog. May nag-request lang po na magtatagalog ako para maintindihan ng lahat kasi nung mga pinakaunang videos natin, Cebuano po yung ginagamit ko. And maraming nag-comment na, pwede ba magtagalog para maintindihan ng lahat? Kaya kahit nahihirapan tayo mga kaibigan, magtatagalog tayo para magkaintindihan tayo dito. Okay. At ito na nga mga kaibigan. Ito, may balita dito. Ito, patungkol dito sa impeachment kay Sara Duterte. At alam naman natin, mayroon ng 3 impeachment case against kay Sara Duterte. Later, mamaya, discuss natin yung pag-file ng pangatlong impeachment. Inuna lang muna natin ito. Okay, sige. Ito na nga, mga kaibigan. May 3 impeachment case. Kalayan yan, mga kaibigan. Isipin nyo, isang vice president na yung main role lang talaga ng vice president ay spare part lang talaga yan ng isang presidente. Pag nawala yung presidente, yung vice president yung ang papalit. Yan lang yung role niya. At ito mga kaibigan, kasi nga since nanumpa naman siya bilang opisyal ng gobyerno na paninindigan niya kung yung tungkulin niya sa bayan. At ito, nagkaroon siya ng maraming mga initiatives para dyan sa Office of the Vice President. Kasi ang pangit naman isipin na kasi nga spare tire ka lang, hihintay ka lang kung kailan mawawala. Why not do something para naman makatulong sa bayan natin? At ito na nga ginagawa ni Sara Duterte. Okay. Nung una, kasi unit team pa nun sila ni Bongbong Marcos. Ang dami talagang ang dami talagang projects, ang laki talaga ng budget na binigay sa kanya kasi nga unit team pa. At ito ngayon, nung tumiwalag na si Vice President Sara Duterte kasi ang dami na niyang nakitang hindi tama, still, hindi siya nagingay. At nagtatrabaho pa rin kahit papano. At ito, tinitira siya ngayon. So, akalain mo, ikaw na gumagawa ng mabuti, nag-iisip ng inisyatibo para matulungan yung administration, yung mga tao, yung bansa natin. Anyet, titirahin ka. So, halatang mga kaibigan na sinisiraan talaga si Sara Duterte kasi nga, dahil sa mga proyekto niya ngayon as Vice President at kahit doon nung Secretary pa ng DepEd, nakikita ng mga kalaban na magagamit ito. Parang matitake advantage ito ni Sara Duterte para doon sa 2028 election. Ina-assume na nila na gusto ni Sara na maging presidente by 2028. At alam ng mga kalaban na yan na matatandaan ng mga taong ito kung anong ginagawa ni Sara ngayon. Okay? So ito pag-usapan natin. Ito na nga, may balita dito from News 5 Everywhere. VP Sara Duterte sinabing handa ang legal team sa inihaing impeachment complaints laban sa kanya. Di ba mga kaibigan? Hindi pa nga ongoing, nakahang pa nga yung impeachment complaints. Ito, ready na sila. Ito, pakinggan muna natin. By the way, paki-like lang and share na po sa video natin and then paki-subscribe na lang po sa channel natin. Maraming salamat po dyan. Isang share lang, masaya na tayo dyan. Ito, pakinggan natin mga kaibigan. Handa raw
raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din naanad mig linya ba di sa kang digong. Sinasabi niya nito nanganad, meaning nasanay na po siya. So ibig sabihin po nito mga kaibigan, hindi lang ito ngayon ginawa ng mga Duterte. Kasi baka na ginagawa ito ni VP Sara at ni Pangulong Rodrigo Duterte in preparation doon sa election. Hindi po mga kaibigan. Ito ginagawa na po nila dati pa po ito. Okay? O kahit magtanong kayo dyan sa Davao, hindi po katulad ng iba, lalo na sa mga kongresista na ngayon na nagbibigay ng mga ayuda-ayuda kasi in preparation po doon sa kanilang re-election. Ito, hindi po. At in the first place, wala ring issue kasi sitting official si Vice President Sara Duterte. Wala siyang tinakbuhan ngayon kasi official siya. So, well, namimigay siya, that's okay. And ito si Pangulong Rodrigo Duterte, may tinakbuhang mayor na kuhaan sa kanila. So, baka doon titirahin ng kalaban yung issue. And yet ito, sinasabi ni Lola na ito, nakasanayan na niya. So, ginagawa na ito. Kaya nga maraming tao na nakapila kasi alam ng mga tao na every year ito ginagawa ng mga Duterte. Okay, papatuloy natin. Ang Duterte pinaskuhan ni ni President ni Rodrigo Duterte. So first time mo karon dili. Kadua ra. Si Miriam Twice na daw siya naghingi mga kaibigan. Bitbit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo dili. Yes, ma'am. Experience lang unsay madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagtyaga lang pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Akalain nyo yung mga kaibigan, higit 25,000 individual na nabigyan. Akalain nyo yan. Kahit pa sabihin nyo yung confidential funds na 125 million, yung ginamit nila dyan, hindi naman talaga binulsa. Kahit sabihin nyo pa, alam naman natin hindi nga nakahawak si Sara Duterte noon. Kayo ngayon, yung mga nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte, ito nga, ang daming nabigyan, no? Again, hindi yan nakahawak ng confidential funds. Alam ng mga tao yan. Ang nakahawak ng confidential funds, pagkatapos mag-encash, pagkatapos mag-withdraw, ay yung dalawang kernel na hindi tinawag ng Committee on Good Government and Accountability. In-explain natin yan sa isa sa mga videos natin. Bakit hindi tinawag? Ang possible reasons. Possible reason kasi nga, inako na ng AFP ang pag-imbestiga sa dalawa kasi ayaw ng AFP na malaman ng ng taong bayan kung ano ang ginagawa nila sa kanilang intelligence operation. Kasi nga intelligence operative yung dalawa. At unfortunately, hindi yan alam ng mga congressmen natin. Okay, ito, patuloy natin. May mahaba tayong explanation dyan sa isa sa mga videos natin. Hanapin nyo lang.
Okay, patuloy natin ito. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon ang amo ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo ang pang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo iyang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang gihapon atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Okay, ito mga kaibigan, ito na nga sinasabi, tinatanong si Sara Duterte na patungkol doon sa kanyang impeachment. At ito na nga, sinasabi na niya, kahit wala pa yung impeachment case talaga, kasi nga nandoon pa sa House of Representatives, hindi pa nga nila tinatalaka yung 3 impeachment case against kay Sara Duterte. Ito mga kaibigan, handang-handa na si Sara Duterte at ang kanyang buong legal team. Okay? So, dito natin makikita mga kaibigan na itong impeachment case na pinafile nila, wala talaga itong, masasabi natin wala itong meat. Na, well, hindi tayo abogado mga kaibigan, pero makikita natin na kahit common sense lang gamitin natin mga kaibigan. Kasi nag-imbestiga sila. Nakasubaybay tayo dyan sa kanilang investigation sa Committee on Good Government and Accountability. Tayo nga, gusto nating malaman kung paano ginamit ng 2 kernel ang confidential funds. Kasi nga, hindi nakahawak si Sara Duterte doon sa confidential funds. Yung 2 kernel. Unfortunately, sinasabi ni Sara Duterte na intelligence operations yan. Hindi yan pwede malaman ng mga tao. At eto mga kaibigan, itong mga kongresista, lalo na itong Makabayan Black, lalo na itong mga makakaliwa, nag-file ng impeachment case against kay Sara Duterte. At sinasabi yung grounds yung maling paggamit ng confidential funds. In the first place mga kaibigan, hindi nga natin alam kung saan ginamit. Paano mo masasabi na itong pera na ito mali ang pinagamitan mo nito nga hindi mo nga alam saan ginamit? Paano mo malalaman? Paano mo makukonclude na itong pera na ito mali ang paggamit mo? Hindi nga natin alam, hindi nga alam ng committee na yan kung saan ginamit. Meron na silang chance na ipapatawag yung 2 kernel. Nag-stop sila doon. Kasi nga, ang opinion natin, ayaw ng AFP na malaman ng mga taong bayan ang intelligence operations ng AFP. Kasi malalagay sa alanganin or sa peligro lahat ng tauhan nila na nagkakandak ng intelligence gathering. Unfortunately, hindi talaga maintindihan ng mga congressmen na ito. At lalo na dito sa mga taong galit kay VP Sara na wala naman itong ginagawang masama. Ang ginagawa lang dito ni Sara Duterte na pagpatuloy yung kanyang projects as Vice President. At dito natin mga kaibigan, kung alam niyo itong
Art of War na libro, dito natin makikita na talagang itong mga Duterte, itong mag-ama na ito, talagang master talaga nila itong Art of War, mga kaibigan. Akalain mo, yung Congress, well, may action na, may nag-file na ng impeachment case. Yet, wala pang action galing talaga doon sa Congress. Nakastuck pa doon yung cases. Hindi pa nila tinakil yun. Yet, yung camp ni Sara Duterte, ready na. Okay? So dito mo makikita, mga kaibigan, na talagang ito sila. Hindi ito basta-basta na sumasagot sa anumang mga paratang na walang basihan at hindi pinag-iisipan. Ito, ready na. O nag-file nung early December ng first impeachment case. Napansin nyo? Parang na humina, parang wala for how many days walang interview doon si Sara. Walang ginawang press briefing, press conference. May interview lang yata noon nung sinabi niya na okay lang na mag-file sila para masagot ng mabuti doon sa right na procedure. And yet ito sila, ready na. Ang mangyayari nito, mga kaibigan, itong Congress na ito, magiging clown ito. Pagtatawanan ito ng taong bayan. Kasi makikita natin dito, kahit anong mangyari by 2025, masisira ang Congress nito. First option, kung tatalakayin nila yung impeachment case na yan, most likely yung Committee on Justice, mapipilitan yang i-push through yang impeachment case na yan. Kasi kung hindi, masisira yung Committee on Good Government and Accountability kasi sila yung una nag-imbestiga. So to save face, para isalba yung pagmumukha ng mga members ng Committee on Good Government, itong Committee on Justice, paninindigan nila itong akusasyon ng Committee on Good Government. At maghahanap ito ng 106 votes na boboto para sa doon sa impeachment case galing sa Congress. Ito ang posibleng mangyayari, mga kaibigan. Itong mga congressman na hindi sumasali dito sa kanilang hearing, mga kaibigan. Itong mga congressman na ito, nagmamasid ito kung ano ang pulso ng mamamayang Pilipino. Kasi nga, tatakbo ulit ito bilang congressman or doon sa ibang posisyon ng government. O pag halimbawa, nalaman ng mga tao na pumirma ka doon sa impeachment case ni Sara Duterte, peligro yang re-election mo. So bilang congressman na magpare-elect ngayong 2025 election, magdadalawang isip ka doon sa hihilingin nilang pirma versus impeachment case kay Sara Duterte. Kasi nga, magdalawang isip ka talaga. Kasi kapag pipirma ko dyan, malalagay yung pangalan, malalaman ng mga tao na pumirma ako, and yet, ang daming sumusuporta kay Sara Duterte, most likely, hindi ako ibubuto ng mga tao na sumusuporta kay Sara Duterte. Okay? So, kaya nga, posible hindi sila makakuha ng 106 na pirma. Di ba? Posibleng hindi sila makakuha ng 106 na pirma. Yan na nga.
pagtatawanan sila ng mga tao. Dalawang committee ang pagtatawanan. Kasi kung meron talagang valid reason or evidence for Sara Duterte's impeachment, yang mga congressman na yan ang daling kunin ng 106 na perma. Kasi pwede mo naman, ikaw congressman, magpare-elect ka kahit ang daming supporters ni Sara Duterte, kung meron talagang clear na evidence, ang dali mong i-explain yan sa mga tao. And yet, ang hirap ikuha ng 106 na pirma kasi mahirap yang i-explain kapag pipirma ka. Most likely, pagtatawanan yan. Kasi hindi matutuloy yan. Darating ang eleksyon na hindi matutuloy ang impeachment case. Pagtatawanan niya ng mga tao. Pagtatawanan niya ang lahat ng members ng Committee on Justice and Committee on Good Government and Accountability. Pagtatawanan niya. What if makakuha talaga sila ng 106 na pirma? 106 na pirma. At mapupush through yung impeachment. Yung impeachment case, maghihiring pa doon sa Senate. At dito na papasok yung mga abogado ni Sara Duterte. Okay? O kahit pa anong gagawin nila dyan na para masiraan si Sara Duterte, pag-present ng lahat ng evidences at mga arguments, most likely, yung mga arguments na nakuha galing doon sa hearing ng Committee on Good Governance and Accountability, those are weak arguments. Kahit nga tayo hindi abogado, alam natin na walang katuturan yun. Kahit kinggan ninyo yung mga initial reports ng mga members ng committee, kahit nga sila hindi makakonclude kung paano ginamit yung confidential funds. And unfortunately, yan lang yung basis ng impeachment case. Okay? So, ang problema lang nito mga kaibigan, pag natuloy ang impeachment case doon sa Senado, baka mangyari din yung nangyari kay Chief Justice Renato Corona. Anong nangyari nun? Yung mga senador na hindi pa decided, alam ng administrasyon na hindi pa decided kung boboto kay Chief Justice Corona na guilty or hindi, pinapatawag sila doon sa bahay ni former President Noynoy Aquino at kinakausap sila at merong mga promises. O kung hindi nyo yan alam, hanapin nyo yung sinasabi ni Bong Revilla. Si Bong Revilla ang naglahad ng kalakaran na yan nung time ng impeachment ni Renato Corona. At ito lang yung kinakabahan natin na kapag natuloy ang impeachment case ni Sara Duterte, kasi nga magtutulungan itong mga congressmen na ito para hindi ito mapahiya yung mga pagmumukha nila, yung mga committees nila. Gusto kaya, expected na itutuloy nila ito eh. And yet, kahit alam natin na malabo ito, yet itutuloy nila ito kasi just to save face or faces dito sa mga members ng committees nila. So, pagpupunta na ito doon sa Senate, baka meron na namang mga gapangan na mangyayari. And alam naman natin mga kaibigan na itong administrasyon ni Bangag, ni Bongbong Marcos, kasama si Martin Romualdez, ang daming pera nito mga kaibigan. Ang daming pera na nakuha nila. Kalain mo, si Bongbong Marcos ang merong pinakamalaking confidential funds. At pwede niya gamitin yan para doon sa mga senador na i-request niya. Or kahit sinong tao na i-request niya na
mag-vote ng guilty si Sara Duterte. Kahit ito si Martin Romualdez. Kasi nga natatakot ito for 2028 elections. So gagawin talaga nilang lahat kahit maubos ng kahit nga maubos pang pera nila para lang ma-impeach itong si Sara Duterte. Ito mga kaibigan, handang-handa na si Sara Duterte. So kung at this time hindi pa nag-prepare yung Congress, kasi ang mga abogado ito most likely isa sa mga congressman eh. Karamihan sa mga abogado nito kukuha din sila mga prosecutors eh, diyan galing sa Congress for the impeachment. And if hindi pa sila nakahanda ngayon at ito si kampo ni Sara Duterte handang-handa na pagtatawanan itong mga congressman na ito. Pagtatawanan ito. Ito lang iniisip, ang kinatatakutan lang natin is yung gapangan na mangyayari dyan sa mga senador na yan. At ito pa, after 2025 elections, marami dyan sa mga congressmen na yan na hindi na makakabalik. Kaya medyo malabo talaga yung mangyari na yan. Mangyari yung impeachment trial na yan against Sara Duterte. At lalong pagtatawanan niyang Congress na yan. Yang mga tao na yung members ng mga committee na yan, tatawanan niyan kapag hindi yan makabalik dyan sa Congress. O, tingnan natin. So mga kaibigan, piliin yung mabuti. Ngayong 2025 elections mga kaibigan, piliin natin mabuti yung mga iboboto nating congressman, party list, at mga senador. Kahit hindi kayo pipili ng mga allies ni Sara Duterte, basta alam ninyo fair and objective yung senador na yan, okay lang. Pero kung doubtful kayo kung sino, punta na kayo doon sa mga allies ng mga Duterte. Para kahit papano meron tayong 80 to 90% na chance na tatayo talaga ito doon sa kanilang prinsipyo. Okay? So hindi sinasabi natin na tatayo sila dito kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte kahit mali. Of course, hindi natin sinasabi yan. Sinasabi natin na tatayo ito dito sa kung anong mga pinanindigan nila na mga katotohanan. Kasi pinipili nila itong mga Duterte na ito kasi alam nila na wala itong ginagawang kasalanan itong dalawang Duterte na ito. Kasi kung meron pa, ang tagal na nilang mayor sa Davao, ang tagal na nila nag-handle ng confidential funds. Ngayon lang, bakit ngayon lang sila magnanakaw? 125 million pa. Ang liit niyan. Kung gusto nila magnakaw, edi matagal na. Diba? So yan yung isipin natin mga kaibigan. Naging mayor na ito sila. Bakit hindi ito nagnakaw ng mayor pa? Kung nagnakaw ito, hindi na ito na-elect dyan sa Davao. Kung nagnakaw itong dalawang to. Kasi nga hindi ito nagnakaw. Kaya nga minahal ng mga tao. Sinusuportahan ng mga tao. Ito lang talagang mga kalaban nila ang ayaw na mag-succeed itong mga taong to. Okay, so dito na lang po muna tayo at paki-like, share ang video natin and then paki-subscribe na rin. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo lahat.